Magandang araw mga banateros, mga astig nating mga kababayan dyan. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na natin ang mga may init na issue. At hindi natin palalagpasin ang katarantaduhan ng gobyernong ito. Akala nila pagkatapos ng mga palusot nila at diversion na ginagawa nila ay lalagpas sila sa mga ganitong klaseng patutsada nila. Hindi, kasi alam nyo mga kababayan, ang tindi ng laban natin ngayon Ang laban natin ngayon, hindi lamang po laban sa mga pinklawan, sa mga komunistang animal na mga terorista, pati ho sa media. Ay talaga nga naman ang media, oo. Ang media noche, alam naman po natin yung mga yan, talagang karamihan sa kanila. Mga konti na lang na natitirang matinu-tinu dyan. Pero karamihan po sa kanila ay bayaran. Alam po natin yan. Bakit ito masasabing bayaran? Kasi nga po, yung mismong gobyerno, merong mga stock sa kanila. Ibig sabihin, may pagmamay-ari, may shares doon sa kanilang kumpanya. Alam mo, dapat isabatas yan, ipagbawal yan Dahil kung atin pong sinasabi na fourth state ang media, di ba? Fourth state ang media, ibig sabihin po nun, di ba, ang executive, legislative, at saka itong judiciary ay independent, supposedly. Pero nakikita naman natin sa Pilipinas na hindi totoo yan, di ba? In a very, very realistic, hindi nangyayari ho yung pagiging independent ng tatlo na yun. Tapos, supposedly, may fourth state, which is the media and the social media. Magkakasama na ho ngayon yan. Pero ngayon, kahit to media, ay tila hinahawakan na rin po ng legislative. Naku po. At ng mga politikong gahaman sa pera. Alam naman natin yan Gago! Di ba po? Kitang-kita natin yan. Sila ho ay merong mga shares sa media. So definitely, imposible yung magkaroon ng tamang pananaw kung ganyan. Kaya nga patuloy natin sinasabi dito sa ating page na ito sa mga banateros, kayo ang aming sandigan, kayo ang aming boss dahil kayo naman ang nagpapasahod sa amin Sa bawat views na pinanunood ninyo, kayo ang nagpapasahod sa amin. Kaya ako, mga kababayan, ako particular wala akong pakialam kung may tatamaan sa sasabihin ko. Wala akong pakialam. Ako po kasi yung tipo ng taong meron akong mga resources na hindi ko maaaring pangalanan, pero may mga alam po tayo bago po tayo nagsasalita dito. At alam nyo mga kababayan, minsan masakit man ang katotohanan, talagang tatamaan ng marami sa atin dahil alam mo, makikita ko talaga yung mga kabalastugan ng iilan sa atin, lalo na yung mga politikong sarili lang naman ang pinopromote. Sa totoo lang, wag tayo, naaamoy ko yan Oo, aso kasi ko malakas ang pang-amoy ko. Lalo na sa mga mababantot na politiko. Yan ang katotohanan. Hindi ako nagbibiro. Naaamoy ko kagad yan kasi sanay na tayo sa ganyan yung mga feeling hero na politiko. Yung para lang sa sarili nila. At ay naku po, malakas po ang pang-amoy natin dyan. At wala tayong pakialam kahit tamaan po sila. Bakit to? Kayo naman po mga viewers ang sumusuporta sa amin. Diba? Kaya nga ako sinasabi nila, vlogger ka lang, Banat Bay. Vlogger ka lang. Anong lang? I mean, sa akin bakit nyo nilalang lang ang vlogger? Tandaan ninyo, 2016, vlogger ang nagpanalo kay Pangulong Duterte. Walang kumamping media dyan. Vlogger lang ang kumampi kay Pangulong Duterte. Yet, nakita nyo naman, di ba? Kung paano nanalo si Pangulong Duterte through the people. Not me I'm not saying akong vlogger Lahat po ng vlogger. Kaya galangin natin. Kaya nga patuloy ko sinasabi sa mga kasamahan ko, iangat natin ang antas ng pagbablog. Huwag tayong papasok sa fake news. Alam na nating sablay itong post na ito. Huwag na nating sakyan. Alam mo kasi may mga vlogger nga naman din na kung may fly-by-night na media, yung tinatawag na media-medyahan. Meron din ganung vlogger. Yung vlogger-vloggeran. Nakahawak lang ng cellphone, vlogger na. Dapat iangat natin yung antas ng pagiging vlog. Dapat, pag sinabing vlogger,
may respeto. Totoo, matapang, walang pinapanigan. Talagang merong bagang paninindigan at walang boss. Yan ang pinagkaiba natin sa media. Yung mga media, ang daming boss niyan. Ang daming dadaanan niyan para lumabas yung balita. Bawat dadaanan niyan, may binigyan na ni ganito, binigyan na ni congressman, binigyan na ni ganiya. 'Di ba? Binigyan na ni Sabi ko sa inyo, may mga PR machine ang Pilipinas. Marami dyan ang trabaho PR machine. Sino yon? Halimbawa, ako politiko, kakausapin ko si PR. Kakausapin ko, ito yung kwento, ito yung script. Bahala ka nang kumausap sa mga media. Yan ang totoo. Alam mo yung mga media, kakausapin. Kasi barya lang ang sahod niyan eh. Hindi ako nagbibiro Iko-compare mo sa vlogger, barya lang ang sahod niyan. Hindi ako kaya nga yung mga media nagiging vlogger eh. Tapos, ang gagawin, syempre may pera. Tatanggapin nila ngayon yun para baguhin yung kwento. Ang vlogger, hirap sila. Depende na lang kung pipitsugin vlogger. Pero kung ang vlogger medyo angat-angat na, hirap sila dyan. Hindi nila makukuha basta-basta yan. Kasi ayaw nilang masira yung integridad nila sa views. Halimbawa lang, bakit ako papayag doon sa nag-alok sa akin ng 500? Diba, nakikwento ko sa inyo ito at napatunayan natin yan through other testimony. 500,000, banatan lang si VP Sara Duterte. Bakit ko ba kagatin yun? I mean, kaya ko namang kitain yun. Sabi nga, ano ang tawag doon? Basic yan, basic. 500,000, basic yan. Kayang-kaya natin kitain yan. Bakit ko kakanain yan? Gago ba kayo? Sisirain ko yung integridad ko. Sisirain ko yung katulad ng ginawa ng tarantadong Pinoy. Kilala nyo si tarantadong Pinoy? Diba? Ibinenta na yung kaluluwa para lang doon sa amount na yun. O kung magkano man, scholarship, pabahay, pachup. Hindi ko na masabi yun Di ba? Ibibenta ko ba? Hindi. Kasi nga, yun ang kabuhayan ng animal na yun. Tayo ang mga matitinong vlogger na nasa social media, especially YouTube, na nagpapakita ng muka, kaya natin kitain yan At yung kita dyan, sabihin na natin, kikita ka na 500 kada buwan, ganito. Hindi ako magpapaka-plastic sa inyo. I'll be honest with you. Ba't di ko kinagat yun? Tanginang yan. 500,000. Sige, kitain mo ng ilang buwan yan. Katulad ngayon, nilaglag na nila yung mga vlogger nila. Hindi, ang dami na nilang nilaglag na vlogger ngayon. Nagkukumahog na yung mga animal na yan. Hirap na. Bakit? Yung nagbabayad sa kanila, laglag na di ibinenta nyo na yung kaluluwa nyo doon sa tao na yon, na politiko na yon. Laglag na yung politiko na yon, na nalaman na talagang korap. Di patay ka ngayon. Bakit? Sira integrity mo. Paano ka ngayon magbablog? Sira na integrity mo. Kung kinagat ko yung 500 na yon, laglag na yung putang inang politiko na yon. Di iwan ako sa ere. I mean, in the long run, you will earn that. Kasi yung integrity mo nandyan Hindi mawawala. Ipaglalaban mo. Ba't ko sinasabi to, mga kababayan? Hindi ko sinasabi to para ipagmalaki ang sarili ko. Hindi yun. Sinasabi ko sa inyo to kasi maraming naninindigan na vlogger para sa inyo. Para sa mga kababayan natin. Kasi kayo naniniwala sa amin. Kayo ang aming tawag dito, nagpo-provide ng aming sahod sa pamamagitan ng views. Yung iba sa pamamagitan ng membership. Maraming salamat po. Palakpakan yung mga nagpapamember. At least, kayo ang nagbabayad sa amin. Lahat naman tayo kailangan ng pera Pero kayo ang nagbabayad. Taong bayan na nagbabayad sa amin. Yung mga media-medyahan dyan, sino nagbabayad? Politiko. Kaya tingnan ninyo, pag nagsalita ang mga Duterte, hindi nyo ba napapansin? Pag ang Duterte nagsalita, ang gagawin nila, pipick upin. Bakit? Alam nilang news magnet ang mga Duterte. Pangalawa, pag binanata nila Duterte, may kita sila doon sa kanilang mga amo. At pag minali nila si Duterte, may kita sila doon sa amo. Tapos may views pa sila. Ganon sila Nagkukumahog sa pera.
Kaya huwag kayo maniniwala na ang kurap lang ay itong mga politiko. Kurap din yung mga media na yan. Sagad sa buto yan. Di ba, kahit nga po mismo si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew po, kilala nyo naman kung gaano, kung pag-aaralan ninyo ang dokumentary ni Lee Kuan Yew, alam mo, isa yan sa mga talagang hinangaan ko. Malupit talaga yung leadership ni Lee Kuan Yew. At yan ang una niyang napansin. Ang mga journalist sa Pilipinas, ang mga media, kurap sa Pilipinas. Kaya nga, vlogger ang sandigan natin. Tapos sasabihin nung ilan dyan, vlogger ka lang. Yung kalaban mo, congressman. So, ibig mo bang sabihin, pagka-congressman, mataas na? Ganun ang pananaw ninyo? Ganun ang inyong thinking? Abay, tangin na niyan. Magkakaiba pala tayo ng pinaglalaban dito. Huwag niyong kakalimutan, vlogger ang nagpanalo sa 2016 election kay Pangulong Duterte. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Hindi congressman, hindi mayor, hindi gobernador, kung hindi taong bayan sa pamamagitan ng mga vlogger. Kaya huwag niyo nilalanglang ang mga vlogger. At isa pa, hindi, diretsuhan na tayo. Gusto ko lang sagutin yung mga nagko-komento sa akin na aside from vlogger lang daw, inaaway ko daw si, pangalan nito? Si Kong Kiko. Hindi ko hinaaway si Kong Kiko. It's a constructive criticism. Ano ibig sabihin nun? Panoorin nyo yung video ko nung isang araw. Ang linaw po ng video ko, ito po ay pare-pareho tayo ng pinaglalaban dito. Ito'y magandang maging halimbawa si Kiko sa mga kabataan. Maganda yun. Lalong-lalo na pagka siya talaga ang nagli-lead sa mga tao. Inaasahan siya ng tao. Kaya nga, meron tayong constructive criticism. Yung mga naramdaman ng mga nasa rally. Kaya lang, kaysa na tinanggap nung iba, sinakyan yung kwento ng luka-luka. Diba? Ano yung kwento ng luka-luka? Vlogger ka lang, bayad-bay ka lang, bugaw-baw. Alam mo yun, parang nakikipaglaban tayo para sa korupsyon. Nakikipaglaban tayo laban sa Pilipinas. Tapos sasabihin ganun lang. Alam mo, hindi, kaya ako naiinis dito. At honestly, naiinis po ako dahil sa pangmamaliit ng iba sa pagiging vlogger. Ipaglalaban ko ang mga vlogger. Kasi yan ang kabilin-bilinan ko sa grupo kong Banateros. Iangat natin ang mga vlogger. Huwag tayong, porket vlogger lang, ganito ka. Porket vlogger lang, jologs ka. Porket vlogger lang, magpe-fake news ka na. Huwag dapat ganun. Dapat iangat natin kasi ito yung nagpanalo kay Pangulong Duterte noon. At sa 2028, maniwala kayo sa hindi, yan din na magpapanalo kay BP Sara Duterte. Kanila na lahat eh. Tapos mamaliitin nyo lang dahil sa merong constructive criticism dun sa congressman. Nakakampi naman natin at alam ko naman yun. At sinabi ko pa nga, maganda, matutunan niya ito at maganda, sasama tayo sa kanya. Alam mo yun, kaya lang yung iba dyan, makitid ang utak, immature. Bakit? Ang sinasabi ka, huwag mong awayin. Bata ba kayo na inaaway ko si Meow? Away. Huwag ganun. Diba? Tayo ay magkakasama dito sa laban sa korupsyon. Alam mo, marami na nga nagsasabi diyan, kahit nga ho si BP Sara Duterte, pa-play natin yan. Ayaw nga niya yung Marcos resign. Nagulat nga ako eh. Iniisip ko ng mabuti, bakit? Di ba? Si Chavit Singson, sabi din niya, hindi magtatagumpay ang rally. Alam mo, iniisip ko ng malalim yun. Kung vlogger ang nagsabi nun, yari. Sigurado sasabihin kagad yan, naku, bayad na yan. Bayad dyan. Pero lawakan natin kasi yung pag-iisip natin, bakit nila sinabi yun? Kasi tama nga naman eh. Nung panahon ni Marcos Sr., 20 more than years, di ba? Na binabatikos siya, winalang niya ang Pilipinas, and yet hindi siya nag-resign. Di ba? At the same time, tama rin yung sinasabi ni Chavit Singson na rally, wala na yan. Hindi tayo united eh. Lalong-lalo na ang Pinklawan. Alam naman natin, hindi na masisigaw ng Marcos resign yan dahil nandiyan si BP Sara Duterte. Ayaw nila mag-resign si Marcos kasi okay lang sa kanilang nakawan tayo ng nakawan ng gobyernong ito. Basta wag lang maging presidente si BP Sara Duterte. Ay yung makakaliwa, ay mukhang pera yan.
Ito naman mukhang pera yung mga animal na yan At ang concern lang nila, guluhin ang Pilipinas. Ang concern lang nila, sa ilalim tayo sa komunistang bansa. Kaya imposible talaga mayu-unite yung rally. Yung Gen Z, tutang ina, sorry Gago! Kasi yung pagteterno ng mga Gen Z sa ibang bansa at Gen Z sa Pilipinas, magkaiba. Yung Gen Z sa Pilipinas, yan yung mga tipong pupunta ng Starbucks. Wala nang ang pera, mag-Starbucks pa ang animal. Mag-iingay, pipicturean, matcha lang yung binili. I-story pa. Yan yung tipo ng Gen Z sa atin. Yung mga Gen Z natin, hindi makabayan. Tanungin mo nga sila, wala nga silang alam Basta sumisigaw lang sila ng, ano yun? Kurap, ganyan. Pero hindi nila matukoy kung sino yung putang inang kurap na yun. Di ba meron pa yun sa, sorry yun sa mga, alam ko may mga magagalit dito, pero wala akong pakialam sa inyo. Yung ewan ko correct me if I'm wrong kasi hindi ako sure pero yung concert ng BTS, parang may nakita ako sumisigaw-sigaw na, ikulong na yan, kurap, ikulong. Sino ang ikukulong? Itukuyin ninyo. Hindi ikulong na. Sino ikukulong? Basta lang makisigaw kayo. Ay, kurap. Ikulong na yan. Ikulong na. Sino nga putang ina? Ikulong na ikulong. Sino yun? Ikukulong yung kurap. Yung kurap. Lagi sulat mo sa papel. Kurap, ikulong natin. Itukoy ninyo kung sino yung kurap. Bakit kurap? Hindi yung puta sigaw lang sigaw. Yan ang problema sa Gen Z. Sa Pilipinas, nakikiuso lang Hindi katulad sa ibang bansa, talagang alam nila kung ano yung nangyayari sa bayan. Alam nila kung sino yung dapat tanggalin. Sino dapat yung ikulong. Sa atin, ikulong na. Sino? Si Duterte? Tangina si Duterte, kukulong, nakakulong na nga. Gago! Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isipan yung si Duterte. Nakakulong na nga yung mama. Kasi kulong na yan. Sino? Ay, si Sara Duterte. Bakit? Confidential funds. Putang ina, 150 million na confidential fund. Ikukumpara mo sa billion? Ikulong na yan si Sara Duterte. Flood control lang pinag-uusapan dito. Wala namang flood control si VP Sara Duterte. Kita mo kung gaano katanga ito mga Gen Z. Pasensya na pero totoo. Real talk lang. Real talk lang tayo. Huwag tayo maglokohan. Walang alam yung mga yan. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako kay Kiko dahil kahit papaano may alam na Gen Z. Kasi alam niyan talaga na may kagagawa nito, si Romualdez at kasama si Marcos. Nagpapasalamat tayo doon. Kaya natin binigyan ng constructive criticism na, uy, ituloy mo yan. Ikaw na mismo tumayo. Gayahin mo yung sa Hong Kong. Alam mo yung sinasabi nilang busy ka siya, kasi daw dahil naglaro. Sabi naman ng iba, joke daw yung naglaro. There is a time for everything. May mga time na mag-joke ka, may mga time na dapat seryoso ka. Alam mo, mahirap man sabihin na, kasi may trabaho siya. I understand that. Kaya nga, much is given, much is required. We have to level up. Hindi pa pwede kasi yung, sige, lahat tayo may trabaho. So yung mga nag-attend sa rally, walang trabaho? Ano yung tambay lang? Lahat tayo may trabaho. Pero we have to give something from ourselves. We have. Kaya nga 'di ba, unless a kernel of wheat falls to the ground. Alam niyo yung scripture na 'yon? Basahin po ninyo. Unless a kernel of wheat falls to the ground. Doon mababasa ninyo. Hanggang merong mamatay, hanggang merong magsakripisyo sa bayan, walang mangyayari sa bayan na ito. Tandaan niyo 'yan. Kasi hindi pa pwedeng sisigaw lang tayo sa social media. Ay! Marcos resign. Tapos okay na, bye-bye. Thank you very much. Balik na ako sa trabaho ko, blah, blah, blah. Ninanakaw na. Okay lang, balik na ako. Kasi wala tayong pinagkaiba doon sa nanunood lang. May ninanakaw. Isnatch yan. Kunwari, inisnatch yan. May inisnatch. Pinanood mo. Uy! Habulin mo yun, may inisnatch. Sandali, may ginagawa ako. Huwag ka magulo dyan, may natatrabaho ako dito. You understand what I mean? Unless someone sa atin, hindi lang again it's not for Kiko. It's for every one of us. Unless we sacrifice
unless tayo mismo magsakripisyo, magbigay ng oras natin, walang mangyayari sa bayan na ito. Maniwala kayo sa hindi. We have to sacrifice. Hindi pwedeng, hindi kasi may trabaho ako, maaga ako bukas. Alam niyo kung bakit? Nakita ko yung desperation sa mga taong na andun. Matatanda, sabi ko nga, grabe ito matanda, dapat natutulog na ito. Napanood niyo siguro sa live yun, mga lola, dapat natutulog. Ito galing sa ibang bansa, sabi ko, dapat nagbabakasyon na lang to dito. Diba? I mean, bawat isa may sakripisyong binigay doon. Tapos sasabihin lang natin, kasi may pasok kami bukas. Tangina, wag na lang sana tayong gumawa ng rally, wag na tayo magsama-sama, wag na tayo manawagan. Hindi, kaya nga ako pili ang pinapanawagan ko din eh. Ibig sabihin ng pinapanawagan is yung i-share sa social media, yung iayain ng mga tao. Yung sigurado nga attend lang ako. Pag hindi naman ako attend, wag na lang din. Diba? Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, etong bayan na to, lugmok na. Sagad na po. Ano ibig ko sabihin na sagad? Sagad na sa katarantaduhan. Kita mo pansinin mo. Yung mismong nagsabi ng 5,500 na flood control, pinagmalaki niya pa. Di ba? Tapos siya rin pala ang iimbestiga. Siya rin na mag-iimbestiga ng katiwalian sa gobyerno. Pero sino ba ang namumuno pagdating sa mga construction? DPWH. Sino yun? Tao niya. Siya rin yun. Yung ginawa kay Remulla, di ba? Pambabastos sa batas. Saka nakakitang may kaso, siya ang nasa ombudsman. Malinis daw ang kanyang pamilya pero may isang nahulihan. Supposedly, an ombudsman ay dapat po ay malinis. Lalong-lalo na hindi political. It's beyond, hindi lang malinis, it's beyond questionable moral standard. Di ba? Bakit? Kasi yung ombudsman, ikaw ang sisita sa mga politiko. Politiko yung buong pamilya mo eh. Paano mo sisitahin yun? Hindi, wala akong sasantuhin. Sino naniwala sa ganun? Wala akong sasantuhin sa pamilya ko. Ang bilis ka makalaya nung ano mo eh. Tapos wala akong sasantuhin sa pamilya ko. Ganun binababoy ang ating bayan. Trilyon-trilyon na ang utang. Umaalis na mga investor sa atin, mga foreign investor sa atin, umaalis na. Yung mismong nagsalita, pinagalitan pa ata, biglang binawi kinabukasan. Yung nagsalitang baon na tayo sa wala na, nag-aalisan na yung trilyon na nawawala sa Pilipinas. Kinabukasan, bumawi. Di ba? Ganun na tayo katarantadong bansa. Hindi, sana maunawaan natin to. Bakit ko sinasabi ito? Bakit ko sinasabi? May napanood pa nga ako 8 pesos lang daw ang bili ng bigas sa mga magsasaka. Bakit ganun ang benta? 40, 30. Yung iba pa nga, 50. 8 pesos lang pala kinukuha sa bigas. Ibig sabihin, may discrepancy. Tapos import pa ng import. Sinabi ng itigil yung import, in-import pa rin. I mean, imagine niyo to we are the worst health system in the world. You know that, OFWs. Dahil ang ganda ng health system yung sa ibang bansa. Sa Pilipinas, the worst. Tapos tinanggalan pa ng budget. Kayo sumagot, di ba? Nakakabuisit yun, tinanggalan pa yung PhilHealth. Ang dami nang ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Tinanggalan pa sila ng budget. Tapos nung sinita sila, ano sabi? Nung sa kanilang secretary, huwag nyo kaming utusan. Gago! This is the kind of people na namumuno sa Pilipinas. We have a radical problem. Extreme to the max. That's why we need a radical solution. Ano yun? Lahat tayo. Lahat. Including me, including everyone, as in everyone, should sacrifice para maayos ang ating bayan.
Hindi pwedeng magtututuruan lang tayo. Lahat tayo. Ayun ang sinasabi ko dito, mga kababayan, na sana unawain ng mga makikitid ang isip dyan. Gago! Sabi ko nga ho sa inyo etong nangyayari sa Pilipinas, sabi nung kahit marami na ho nagsasabi hopeless na. Yung inaasahan ninyong gagalaw na AFP. Alam mo, ang dami kong nakakausap na kapulisan at kasundaluhan. Alam mo, sagot lang nila, bakit? Pag nahuli ba kami, sagot nyo pensyon namin? Which is true. Kasi actually, yung ginawa ni Pangulong Duterte na tinaas yung sahod, dinoble, di ba? Naging naging hindi naman sagabal o masasabi natin naging hindi favor doon sa gusto nating mangyari na gumalaw ang AFP. Bakit? Kasi nga po, dahil sa laki ng sahod, tumaas din, dumoble din ang kanilang pensyon. So alam naman nila at alam naman ng mga dating mga sundalo na hindi nagtatagumpay ang mga kudita, napakahirap. So, kung gagawin nila yan, they would lose salary, pension, kawawa ho ang pamilya nila. That's why I understand them kung bakit even if naniniwala sila sa ipinaglalaban natin, hindi sila gumagalaw. Di ba ho? Kasi nga, mahirap. Ang hirap na nga ng buhay, mawawalan pa sila ng trabaho. Kawawa pa. Kita nyo nga yung ginawa doon sa witness. Ngayon, kesyo parang wanted pa ang labas niya. Putang inang yan. Ikaw na nga yung nagturo na, oo, nagdi-deliver ako dito. Ba't tayo nyo maniwala? Hindi, ngayon wanted ka na. So, anong solusyon, Banat Bay? Kaya nga, yung isa sa mga solusyon na pwede yung sinasabi ni Cayetano na snap election, isa yun. Or tiisin natin to hanggang 2028. Gago! Di ba ho? Yan ang katotohanan eh. And within the people na nag-organize ng rally, may gulo eh. Hindi nyo lang alam, hindi ko lang pwede sabihin. Hindi talaga ma-unite. I cannot understand bakit hindi ma-unite ang mga Pilipino pagdating sa pinaglalaban. Kaya, sabi nga bantayan nyo na lang sarili nyo. Hanggang 2028 tayong ganito. Makikipaglaban. Asahan nyo naman kaming mga banateros na hindi kami uurong sa laban. Dahil nakita nyo naman po yan nung panahon ng KOJC. Basta pinaniwalaan namin, basta naniwala kaming dapat ipaglaban ang hustisya, ipaglalaban at handang mamatay ang banateros para sa inyo. Pinatunayan na namin yan nung panahon ng KOJC. As a matter of fact, yan nga yung lagi naming usapan eh. Nagtatawanan kami. Hindi kasi, yung usapan talaga doon, pinagbawalan na silang lumabas doon sa kanilang parang pinag-i-stayan doon sa loob ng KOJC kasi may intel na talagang dadamputin at uunahin itong mga, lalo na itong napakalaking si Dada at saka si Jay, ang ingay-ingay kasi pinagbumura si Torre. Di ba? Iyan ang uunahin talaga. Pero anong ginawa nila? Hindi sila nag-stay doon. Bumaba pa rin sila, humarap pa rin sila sa tao. Kasi nga ipaglalaban. Yan ang asahan nyo sa aming mga banateros. Ipaglalaban namin kayo. Hanggang sa dulo, ipaglalaban namin kayo. Kasi kami po ay mga simpleng tao lang, pero naniniwala kasi na dapat may mga tumayo para sa bayan. Kaya handa kami. Alam nyo ba, nung sa rally itong recent, may nagsabi na sa amin na dadamputin daw, lalo na yung mga vlogger. Pumunta pa kami. Hindi kasi supposedly daw, bawal daw doon. Sabi ko, sandali, hindi naman kami nanggugulo. Hindi nga kami nagtitrigger ng mga tao na magalit. As a matter of fact, it's a very peaceful, sumisigaw lang si Coco, pero very peaceful yung rally. At paulit-ulit na sinasabi doon na hindi kami mga komunista o tulad na mga ralistang makakaliwa na nanggugulo na momokpok. Kami po'y mga mararangal na tao. Patuloy lang. Nandun kami. Kahit meron ng banta sa amin na dadamputin daw kaming mga vlogger na nandun. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Alam nyo, wag ho kayo mawala ng pag-asa. Minsan, kahit po ako nawawala ng pag-asa, pero laban lang ho tayo.
suportahan ho tayo sa bawat isa. Wag ho natin yan na bibitawan. Dahil hanggang, sabi ko, ako naintindihan ko yung mga OFW kasi marami nagsasabi sa amin na, bay, pasensya na, hindi kami makauwi dyan. Walang problema ho yun. Naintindihan namin. Kasi, syempre naman, mauwi lang sila ng isang araw dito. Diba? At the same time, hindi naman, sana kung mag-announce siguro si VP Sara Duterte na, tara, magsama-sama tayo dito, lusubin ang Kongreso. Sama-sama sana tayo. Diba? Yun yung sinasabi ng iba. Pero okay lang kahit hindi po kayo makauwi. Makasuporta kayo sa social media, malaking bagay na po yun. Pero yung mga Pilipino na naandi dito sa bayan natin, kung sana ay merong ganyang samahan natin. Hindi ibig sabihin gusto natin pabagsakin ng gobyerno, ha? Hindi yun. Ang ibig sabihin, sumama tayo, pakita natin yung sentimento natin. Magdala tayo ng mga inihaw na bangus, inihaw na barbecue, ganun. Alam mo kung bakit? Ganyan ang ginawa ng mga Pilipino sa dahig bago ginulo ni Maharlika. Totoo naman eh. Yung mga Pilipino doon, nagdidiwang doon, nagsasama-sama mula iba't ibang Nung nagpunta nga ako, ang dami nga ho from different European countries, UK, even the United States nagpupunta doon. Kasi they really want to support, diba? Ang ganda ng doon. And because of that, napapabalita yun international. Na bakit ito mga Pilipino, may kinulong sa ICC, sinusuportahan pa rin nila. Malaking bagay yun. Kaya tuwang-tuwa ako dun sa mga taga-dahig na nagpupunta sa mga kababayan natin yan. Shout out sa inyo. Tuwang-tuwa po ako sa inyo dahil nakikita yung suporta. Sana ho tayo rin mga Pilipino na naandi dito. Dito lang naman tayo eh. Yung iba nga taga-Europe. Malayong Europe ha. Hindi ho ang Europe kasi baka akala ninyo parang Pilipinas na liit-liit. Ang Europe po malaki bago ka makapunta sa 2 hours, 4 hours ang biyahe. Ganon. Iba 5 hours pa para lang makapunta dun sa lugar na yun. Kasi yung dahig medyo probinsya yun eh. Hindi naman po yung katulad ng Amsterdam eh. So alam niyo yun, nag-e-effort sila. Gayahin po natin sila, mag-effort. Hindi to trample the government, but to show our support na ito kami papakita kami dito because we believe na dapat makulong ang mga korap. Lalong-lalo na si kilala nyo na. Tama, mali! Palakpakan naman tayo dyan. Oy. Ito, panoorin natin to kasi ito. Pasok. Muli nagpatutsada si VP Sara Duterte laban sa administrasyon. Ang bago niyang birada, namimili lamang daw ng katiwalang iniimbestigahan ang gobyerno. Yun daw ang dahilan kaya't hindi natitigil ang mga protesta. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Pili-pili lang daw ang mga iniimbestigahan ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Yan ang diretsahang akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Zamboanga City. Napansin daw ng bise na kapag madadawit sa issue ang Office of the President ay bigla umanong natitigil at hindi na umusad ang investigasyon dito. Pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, ang halimbawa niyan, di ba, yung kay Magalong, nung medyo tatamaan na, mukhang ang direksyon ni Magalong papunta ng Malacanang. Ginawan, inimbentohan. Di ba? Ngayon po, si Chavit Singson, nireveal niya yung Ilocos sa mga katiwalian dyan sa norte. Di ba? Ano nangyayari? Kita ko ngayon, dinidiin ng media yung issue na nasa kanya na meron daw siyang parang construction. Tapos nilinaw nga niya, ang ganda ng pagpalinaw niya. Sandali, wala kang budget na ibinibigay dyan eh. Paano magkakaroon ng ghost project dyan? Hindi nga binibigyan. Bigyan nyo kami, sisiguraduhin tapos yan. O, di ba? Ngayon kung ano ang issue nila doon kasi may construction daw. Matagal naman na yun. I mean, noon pa, kanila na yun. At noon pa, ibig sabihin, hindi yan yung naging congressman ka, naging governor ka, tapos nagkaroon ka ng construction. Hindi ganun.
Alam naman natin na negosyante ho talaga si Manong Chavit kaya yumaman ng ganyan eh. Not because of being corrupt. Mayaman siya because negosyante siya. Kita mo nga makipagpustahan eh. I mean sa boxing boxing. Di ba? Oh, tapos ngayon siya na. Every time na merong direksyon going to Malacanang, asahan mo, pumepreno sila. Ma'am, mantakin mo Tangin na si Romualdez nga gagawing state witness. Di ba katarantaduhan yun mga kababayan? Romualdez gagawin mo state witness? Mamaya pa-explain ko sa inyo. Meron talagang pagkontrol sa kwento. Hindi rin daw tiwala ang bise sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lalo't ang Pangulo ang bumuo nito. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Maging ang desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na muling buhayin ang investigasyon sa Formally scandal, di pinalampas ni VP Sara. Kung sincero raw talaga ang Ombudsman, dapat muli ring buksan ang investigasyon sa overpriced laptop ng Department of Education, lalo't ayon kay VP Sara, kumpanya raw ni dating Congressman Zaldico ang contractor rito. Paniwala ng bise, ang selective investigation na ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga protesta. Sa kabila niyan, hindi raw suportado ni VP Sara ang panawagang magbitiw sa pwesto si PBBM. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Tama yun, di ba mga kababayan? Kaya alam mo, nung pagpapanoorin mo yung buong video ni VP Sara Duterte, kung bakit niya sinasabing bakit di siya nananawagan ng Marcos resign. Hindi dahil sa ayaw niya. Baka kasi, yan yung twist ng iba dyan eh. O, kita nyo na, mismo si VP Sara Duterte, ayaw ng Marcos resign. Kasi ayaw niya, gusto niya si Marcos. Tanginang niya. Pakinggan nyo kasi yung buo. Sinabi niya yan, ayaw niya, it's because wala namang mangyayari. Sa madaling salita, makapal ang mukha ni Marcos. Yung tatay nga niya, inabot ng 20 years na sinasabihan ng Marcos resign, hindi nag-resign. So sabi nga niya, nasa DNA na nila yan, yung makapal ang mukha. Oo, yan ang sinabi niya papanoorin natin yan. Yan ang sinabi niya. Tapos, ang talagang panawagan ay yung drug test. Di ba? Kasi at least, doon sa Marcos resign, pag hindi ka nag-resign, pwedeng there are a lot of reasons. Yeah? And it's really parang ligtas ka doon. Lusot ka doon kung hindi ka nag-resign. Sabihin mo lang, simple lang sasabihin nila, sino ba yung nananawagan ng Marcos resign? Kukunting tao lang yan. Ganyan, di ba? Palusot Pero sa sinasabing drug test, yung hamon na drug test, pag hindi ka nagpa-drug test, may ibig sabihin. Di ba? Nakukuha nyo yung kung bakit ay hindi nanawagan ng Marcos resign si VP Sara Duterte at nanawagan ng drug test si VP Sara Duterte. Kasi nga, pag humindi ka dun sa drug test, takot ka. Hindi kasi, ako, halimbawa, amunin ako ng drug test. Anytime. Basta, dun sa lihiti mo tayo, hindi yung kontrolado nyo yung ospital na yun, ha? Baka mamaya, kontrolado nyo, paltan yung ihi ko, paltan yung dugo ko, o yung buhok ko. Diba? You understand? Anytime. Kasi alam ko naman, hindi ako nagdodroga. Diba? Wala akong bisyo. Ang bisyo ko magserbisyo tulad ni Senator Bongo. Hindi, totoo naman Wala tayong ganyan. Hindi natin yan sinubukan sa ating buhay.
Yan ang masasabi ko, hindi natin yan sinubukan. Kahit nung elementary, high school, hindi natin. Ang pulburon lang na kinakain ko yung Goldilocks. Oy, promotion yun, hayop ka. Hindi, kasi masarap talaga yun, di ba? Bikini men. Gago! Totoo naman di ba? Oh. Bakit kaya ayaw ni Marcos? Ako, hindi nga lang dapat si Marcos ang i-drug test. Dapat, si Romualdez, si Sandro, si First Lady, dapat yan, hamunin ng drug test. Hindi kasi alam nyo, andali, sinisigurado ko lang yung bibitawan ko salita. Kasi sa mga mayayaman, sa kanila, hindi ko sinasabing itong mga binanggit ko ha. Sa mga mayayaman, yung cocaine, hindi drug sa kanila yun. Ano lang sa kanila yung parang normal, parang sigarilyo. Parang ganun. Parang hindi siya parang bisyo ang mag-cocaine. Parang normal lang. Di ba? Pero ang problema kasi, kung ikaw ay public servant, it would cloud yung judgment mo sa mga bagay-bagay. Di ba? Ako nga, dapat nga, kahit sa mga opisyal ng gobyerno, una, hindi lasinggero. Di ba? Hindi babaero. Pwede naman na tayo. Pwede naman. Dinitingnan ko lang kung may bad benefits ba. Kasi yung lasinggero, may bad, talagang, lasinggero, iba yung umiinom sa lasinggero. Lasinggero, paggising pa lang ng mata, nagmumumog na ng gin. Yun yung lasinggero. Yung hindi siya pwedeng hindi lasing. Yeah. Alam niyo yan, may mga tatay kayong ganyan. O, diba? Pero, sige, tanggalin natin yung babaero kasi questionable pa yun alam mo naman na sinasabi ng iba, yung babae nakakatulong yun sa paninilbihan sa bayan. Sa questionable pa yun. Pero yung babae, lasinggero, yung sugarol, yan. Kasi sugarol, pera yan Yeah? Dapat yan talaga tinatanggal. Pag may ganyan, questionable yan sa mga politiko o sa government official. Lalong-lalo na kung naka-cocaine. Tama, mali? Tala, iginiit din ng bise na hindi niya umano pakawala o kontrolado si Cavite Congressman Kiko Barzaga na kilalang kritiko ng Pangulo. Tingin niyo ba sa personality ni Congressman Kiko Ang tindi nito, read between the lines, mga kababayan. Read between the lines. Barzaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man. Barzaga, he is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayan. Alam mo mga kababayan, kasi sinasabi nila, si Barzaga daw ay bata ni BP Sara. Hindi po, hindi. I mean, eto na lang. Alam nyo naman po to the core, I am a Duterte supporter. And I will never deny that. And I will be proud of that. Bakit? Ito lang yung presidenteng, si Pangulong Duterte lang ang presidenteng talagang merong sincere na puso sa Pilipinas. I am not a Duterte supporter because I'm a fanatic. I'm not like that. Hindi ako ganun. Hindi ako yung tipo ng taong sip-sip lang. Naniniwala ako kay Pangulong Duterte because of what he did in our country. Sobra and I'm a witness to that. In public eyes and in private. The same. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Sabi ko nga sa inyo, wala pa ako sa issue ng politika sa buhay ko. Ang dami ko nang nakakausap na politiko because of my job as a manager of an entertainer. Di ba? Nagpupunta kami kung saang lugar. Ang dami kong nakaaway ng mga politiko dahil ang paplastic na mga hindot na yan. Yung sa mga tao, ang babait, pero ang mamanyakol, at pepuwersahin ka pa, muntikan pa kami magkabarilan ng isang politiko dyan Sa totoo lang, hindi ko na lang sasabihin kung saan. Sa bandang maraming flood control. Ghost flood control. Yun. Di ba?
Oo, pinaligiran ako. Akala nila ako lang mag-isa. Hindi nila alam, yung nakapaligid sa akin, may mga nakapaligid na sa kanila doon. Munti ka na magkabunutan. Bakit? Ayaw ko lang daw mag-stay yung Mocha Girls dahil gusto nilang makainuman nung mayor na yun. Ay putang ina mo kang mayor ka, wala sa usapan yan. Bawal sa amin yan eh. Yung after show, mag-i-stay ang Mocha Girls, bawal sa amin yan. Ay sabi ko, sige. Sabi ko, mayor, pasensya na ho. Pero we have to leave. That's in our contract. Hanggang pinaligiran na ako ng security, sinabing, hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Ganyan. Sabi ko sa inyo, ready na ako eh. Ready na akong tumakbo. Hindi, totoo naman. Ready na akong tumakbo kasi bahala na yung mga security ko din sa kanila. Mag-anuhan na sila dun. Ganon katindi ang mga politiko sa Pilipinas. Sinasabi ko lang sa inyo ito para maintindihan ninyo na ganyan talaga. At si Pangulong Duterte ang talagang ginagalang ko. Mantakin mo ilang beses kami pumunta sa Davao noon. Never pinatawag ako. Never pinatawag ang Mocha Girls at binanyak. Ganon. Oo, babaero daw siya. Pero hindi ganon. Nabastos. Iba kasi yung babaero na yung nagkakagusto. Hello, hi, ganon. Pero pag aayaw na sa'yo, babastusin mo. Hindi ganon si Pangulong Duterte. Nakita ko yan nung kanyang paninilbihan. During the ino-observe ko yan. Ilang beses din ako nakapasok sa Malacanang nun. Ino-observe ko kung paano siya Si Mocha nandun din. Nasa cabinet meeting din si Mocha. Nakikita niya kung paano dumiretso si PRRD pag hindi niya nagustuhan na ginagawa ng tao niya. Ganun katindi. Kaya ginagalang namin yan. And I'm proud Duterte supporter. Maninindigan ko yan. Hanggang kaduluduluhan. Kahit babuyin pa nila yung sibad, binababoy nila yung DD shit, ganyan. Wala akong pakialam sa inyo. I am a DDS. Legit. To the core. At si BP Sara Duterte, susuportahan ko yan. Bakit? Nakikita ko yung ama niya sa kanya. Better pa. Ito, to be honest nakikita ko yung ama niya sa kanya at better pa si BP Sara Duterte. Better pa. Kaya I really want and I will push for her to be the next president of this country. Sagad sa buto. Kung tao ni BP Sara Duterte si Kiko Barsaga, hindi ko na sana pupunahin si Kiko Barsaga. Kasi alam nyo naman legit ako eh. Di ba? Pero bakit ko pinupuna? Pinuna ko lang naman as a constructive criticism because I want him to level up. He is a good and potential leader and he could be the next president in the future. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Basta he has to level up. Kasi yung tapang na andun eh. Naandun na yung tapang, nandun na yung pagiging malasakit niya sa Pilipinas. Kailangan mo na lang ng dagdagan ng experience, integrity. Kailangan mo na lang dagdagan pa ng sacrifice. Ganun eh. Kaya nga, dapat hindi tayo kasi yung iba sa atin, panatiko na. Wag tayong panatiko. Pag nakikita natin yung leader na, uy, may potential to, wag naman kagad, yes man. Alam niyo yung yes man? Alam mo nang minsan may mali, yes man ka pa rin kasi lang gusto mo lang sumipsip. O gusto mo lang, kasi hindi ko alam kung gusto mo sumipsip o tanga ka lang talaga, pero yes man ka lang ng yes man. Huwag tayong ganun. Kung may nakikita tayong maganda, pag meron tayong nakikitang rough edges, pakinisin natin. Para mas maganda pa, gumanda siya. Importante yun, mga kababayan. Kaya ito si BP Sara Duterte, ang ganda ng bitaw niya dito eh. Si Kiko Barsaga is a man for himself, parang ganun. Sa totoo lang, yun din ang sinasabi ko eh. Si Kiko Barsaga, wala siyang affiliation. Para siya sa sarili niya. Ibig sabihin, siya yun eh. Siya na yun. Maganda yan. Kasi, at least, kasi yung iba, dinidikit, di ba? Halimbawa, si Magalong, ano ginawa nila? DDS yan, kaya ayaw. Yan ba sinasabi ni Trillanes? DDS yan, kaya ayaw niyang banata ng mga Duterte. Ganyan sila eh. Ito naman. Si Kiko Barsaga, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ganyan ang ugali ng mga dilawan at pinklawan. Huwag tayong ganyan. Dapat tayo ay patuloy natin suportahan yung mga nananawagan ng pagbabago sa bayan. Di ba? Si Magalong, kita naman natin, actually, mas pinklawan pa nga siya. Kasi mga kasama niya, nasa paligid niya, para mga pinklawan. Pero okay lang. As long as he will fight for corruption
And he will name names. Diba? Okay yun. Laban natin yan. Ipaglaban natin yan. I don't care. Kaya nga medyo gumanon ako kay Vico Sotto ng konti. Ako, kilala nyo ako, ilang beses kong pinuri si Vico Sotto sa page na ito, sa channel na ito. Sabi ko, ito may potential din maging leader. Gusto ko rin to kasi ang ganda ng ginagawa niya sa Pasig. Ako, believe talaga ako sa ginagawa niya sa Pasig. Na-disappoint lang ako dun sa step niya sa hearing na tila si Diskaya lang na nakita niya. Wala naman akong problema kung talagang si Diskaya ang talagang may kasalanan. Okay ako, ikulong niyo yan hanggang mabulok yun sa impyerno. Wala akong problema dyan, di ba? Okay yan. Pero yun lang yung nakita ko sa kanya. Hindi niya binanggit kung sino mga congressman porket na andun siya sa Congress. Parang sabi ko nga, patay kang bata ka. Medyo kulang pa ng yagballs ito ha. Ang kaya niya lang banatan yung mga kalaban niya sa Pasig. Pero yung mas matataas na mga congressman na parang medyo tumiklop. I hope I'm wrong. Ha? I hope I'm wrong and someday mag-iba ang ihip ng hangin medyo lumab. Kasi mahirap talagang kalaban ng mga congressman. Maniwala kayo sa akin. Halos yung tinatawag di ba ang power of the purse? Nasa kanila kasi ang budget eh. Kaya nga maraming mayor din sumisip-sip eh. Dahil sa national budget, kontrolado ng mga congressman yan. So ibig sabihin po mga kababayan, pag kinontra mo yan, walang budget sa local government. Delikado ka dyan. Pag kinontra mo presidente, delikado ka dyan. But sometimes you have to. Because alam mong masama na itong ginagawa ng mga congressman. Di ba? Kita nyo, papakita ko sa inyo to ha. Itong katarantaduhan nila. Oh. Yes, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng bicameral conference committee. Ano po. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang... Tingnan nyo to sagot ha, kinukonsidera siyang state witness. Ano sagot ng Malacanang? Maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanyang magiging salaysay. At Depende po sa kanyang magiging salaysay. Ang budget. Gago! Di ba? kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maitutulong. Depende na daw sa DOJ na hawak naman ng presidente yun. Gago! Hindi ko kasi magets eh. The mere fact na we all know na may katiwalian do sa budget na nangyari. And we all know that he is the speaker at that time. Why would you even consider na maging state witness yan si Romualdez? Anong class? Alam mo, hindi ko talaga magets yung part na yan eh. Hindi ko sinasabing guilty si Romualdez. Pero wait, sandali. Siya yung iniimbestigahan, siya magiging state witness? Ano to? State of delusion? State of desperation? O state of immunity? Anong klaseng state yan? Sinong state yan? Anong justice yan? Baka naman just us lang yan. Hindi justice. Ano ibig sabihin ng just us? Yeah? Ibig sabihin yung kayo-kayo lang maliligtas. Hindi, alam mo, parang ganito yan eh. Parang yung buhaya nag-apply na lifeguard. Gago! Parang gano'n na sinabi mo eh. Tinanong sa'yo, oy, sabi sa'yo doon sa beach, pwede bang mag-apply tong buhaya ko na lifeguard? Sabi mo naman. Depende yan eh. Titingnan natin. Depende yan sa kanyang magiging attitude. Depende yan sa kanyang Hindi pa pwede. The mere fact that siya na mismo yun eh. Siya na mismo may gumalaw nun, humawak nung budget. Siya na mismo pinuno dun. Nasasabi mo pa, depende? Anong katarantaduhan yun?
Claire Castro? Tingnan mo, baka biglang babawi na naman to. Kasi mahilig to si si Claire Castro sa yung bawi-bawi. Mahilig to sa bawi-bawi eh. Tingnan natin kung babawi ito. Na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Thank you po. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Yusek, reaction lang po from the palace. Inaprobahan na po kasi kahapon ng Kamara ang 2026 national budget at to be transmitted na po ito sa Senate para sa kanilang pag-aproba din, and then magbabaycam na po sila. Sa kabila po ng pagmamalaki ng Kamara na ang 2026 budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, marami pa rin kumukwestiyon po sa nasabing budget, lalo na po yung mga nasa minority. Lalo doon Anong po lalo na po sa minority? Madami talagang kumi-question dyan. Galit ka talaga, Banat. Hindi naman nagpapaliwanag lang. Grant appropriations na tila ginagamit po daw na parang pork barrel. Thank you po. Siguro po trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay Ayaw ko na, natatawa ako dito sa alin na to. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita, panoorin po natin tong video ni VP Sara na kanyang buong kwento para mas maintindihan natin. Okay po? Salamat po. Thank you po. Ribbon cutting of the library of Universidad de Zamboanga. And witness the art exhibit of Tats Lee. And of course, meet Albert, our weightlifting future Olympic champion for the Philippines. So, yes, it's truly a day of good news and happy news for Zamboanga City and the Philippines. First question. Marisol Dorma, Jimils. Mike, please. Ako ma'am, good news ka no. Basta hindi nga good news sa mo ba? Yes ma'am, na diretso na tayo ma'am nga. Yes ma'am, ma'am experience din doon in Davao. There's another one kaninang umaga. How was it ma'am? Ano po mga na-report set? Kumusta po kayo ma'am? Okay lang ako. Ang na-experience ko is yung okay lang ako. Ang na-experience ko is yung lindol nung Friday, October 12. Yung dalawang lindol ng yung isa sa umaga around 9:40 something, closer to 10 o'clock. And then yung isa naman on the same day, Friday, is yung pasado 6:00 ng gabi na lindol. At hindi namin nagawa yung pinagpapraktisan natin lagi na duck cover and hold, no? Kasi nag-evacuate kami diretso. So, nung nagsimula na lumakas yung pagyanig, ay lumabas na kaagad kami sa open space doon sa harap ng bahay namin sa kalsada. At ang napansin ko lang, since nandun din ako sa aftershocks ng Cebu, na lindol, ay magkaiba siya, no? Hindi ko lang alam, baka dahil yung lindol sa Cebu ay nasa lupa siya at yung lindol sa Davao region ay nasa dagat. Pero yung lindol sa Cebu, kanang maguntol gani, bounce, in Tagalog ay tumatalbog, yes. Tumatalbog yung pakiramdam mo. Yung sa Davao City naman na lindol ay left side to side siya. Side to side yung kanyang shaking. No? Yung sa Davao na experience ko ay nakakahilo siya. Akala mo nahihilo ka kahit wala na yung swaying. Tapos yung sa Cebu naman ay nakakatakot siya.
kasi parang bubukas yung lupa sa lakas ng pagtalbog, pag-bounce o pag-untol sa yuta. Follow-up question? Ma'am, pwede na po namin matanong yung regarding sa kaltinay po ng ICC sa request ko ni PRRD for receipt days. And follow-up na rin po dyan, mayroon kong survey and estimate as saying 50% of the Philippines believed that PRRD should be held accountable po. Yes, I will reserve kasi merong appeal ng lawyers ni President Duterte for the ICC. Ay meron silang appeal doon sa denial ng interim release at pending yon. So gusto ko lang antayin yung lumabas ang desisyon ng korte doon sa appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Initial na pagtine, was it Pierre COVID? Ano ba sinabi ko na sa statement ko? Wala pa naman ako ng statement dati about sa interim release, no? Pero inaantay ko lang kasi talaga. Gusto ko lang talaga antayin kung ano yung decision nila sa appeal noong defense team. Ang your thoughts na po doon sa Esther Milisole? Tapos, Yarabel Omotandat po. Well, assuming na truthful and faithful yung data doon sa survey, it is not useful dito sa ating bansa dahil hindi naman dito sa bansa natin nangyayari yung kaso. So, I guess that is for the ICC court to think about if at all pinagbabasihan yan nila. Kasi kung ano-ano na lang yung sorry, hindi ko pala mag-comment sa ICC, ma. So, yun. Not useful for the Philippines since hindi naman dito nangyayari yung trial ni Pangulong Duterte. Jason Mardatis, ma'am, yung recibo ng Senate, ma'am, yung supporting the house arrest of the former president. Yes. Nagpapasalamat ako sa mga senators natin sa kanilang resolution about the house arrest for former President Duterte. Dahil yun din ang pakiusap noong defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay mabigyan ng interim release at ang setup nun ay parang isang house arrest. At yun din ang sentiment ng karamihan for humanitarian purposes dahil he's an 80-year-old ailing and frail person. No, it is, as I said, cruelty for the ICC to keep on detaining him inside the detention unit where he is not given 24 hours bedside care. Okay. Next question. Camille Samonte, TV5. Related lang, ma'am, dun sa ICC. Ma'am, because of the denial of the interim release, nag-prepare din ba tayo na baka sakali doon na po magpasko ang dating Pangulo? Ano po yung magiging plano ng pamilya? Oh yes, oo. Kahit naman wala pa yung desisyon ng interim release, no, ay napag-usapan na ng family na na merong pagpapalit-palitan ng pagbibisita doon sa kanya sa detention unit. So, meron ng mga relatives on deck at merong scheduling
sa kanilang pagbisita. Basically, visit lang talaga. So there's no chance for him to, alam mo yung typical Filipino Christmas na may salo-salo, makakasama yung pamilya. So it's not gonna happen. Hindi, kasi sa Christmas and sa New Year, sa kanya, hindi. Kasi hindi makapunta lahat ng relatives doon na sa Hague. So, ang naka-schedule for Christmas and New Year sa kanya is si Veronica, si Kitty, at si Mira. But another na lang ba about the ICC? It was mentioned po in the decision that they released na naka-apekto raw po yung mga naging statements po ng family, dating Pangulo, particularly yung mga naging statement raw po at ng inyong kapatid. Any comment on that ba? Yes, I have a comment on that, but I really want to wait for the decision on the appeal para maisa na lang natin yung comment ko. On same topic. Ibang topic or yes, Other others. Other matters ko na. Other next question, Mr. RG of Rosanat, Billionaire Minister. Uy, Rio. Pati sabi dyan sa opisina ninyo ha, na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. Sige mga makakarating. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na Saan na yung mga tiga-Office of the Vice President? Padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila, be. Peace lang. Ivo, ma'am. Napansin mo yan, ma'am. Yung kalaban ko, maganda yung photo, tapos ako, pangit yung photo. Eh, ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko, ma'am. Lalo sana, ma'am. Ha? Lalo sige pagawas. Ano yung sino ba kausap ko doon sa bilyonaryo na nakanganga ako, JC. Ano yung photo na yun? Ayan, JC. Alam na yung JC, ah. Oh, related yun sa appeal, ma'am. May panibagong evidence pa kayong sinubmit sa ICC dun sa appeal? Sorry, hindi ko alam. Kasi hindi na-discuss yung abogado sa akin kung ano yung laman ng appeal. Ang napag-usapan lang namin is merong appeal. Ulyo na kung sa pre-trial chamber pa or sa appeals chamber yung appeal? Appeals chamber. Exchange. Yes. Any other topic? Any other question? Follow up on ICC? Camille. Ibang topic. Ibang topic. Another topic. RJ, Koparadi. You scared. Okay. Regarding sa plano po ni bagong ombudsman Remulla na ukay niyo ulit sa ukay yung primary case. Sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, 'di ba? Na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi number 1, mamulitika at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa corruption. So yan lang 'yun. Ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, 'di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre umusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation
sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yon. Ano po naging involvement ni Saldico dun sa SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Next question is Pili Casimiro, ABS-CBN. So wait lang, di pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talaga pag-control sa kwento. Ma'am Queenie. All right. Buenas tardes, ma'am. Yes, ma'am. Is it true that the family of the blogger who posted a picture of PBBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Another issue po. Okay. Former President GMA proposed the bill expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po inyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinefine namin doon
na dapat merong USEC, dapat merong ASEC ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para hindi nahihirapan yung papasok na bagong Vice President. Kasama na din doon yung opisina, sana, permanent office, para hindi rin lumilipat kung saan-saan yung opisina ng Vice President. Ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung nasaan ang Office of the Vice President. At pangalawa, para hindi palipat-lipat yung mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira. Dahil din kung saan nililipat sa kagustuhan ng Vice President kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga administration policies inside the Office of the Vice President. Kung makikita ninyo, wala kami nilagay doon na specific project dahil ang ang function ng Vice President ay kumbaga constitutional successor. Yun lang ang only function ng Office of ng Vice President. Pero sa atin, traditionally, ang Office of the Vice President ay binibigyan ng budget for the Vice President to decide on what his or her projects are, and then they can implement projects to complement the services of the other national government agencies. So on that note, hindi namin nilagay yun lang. Kasi baka, naisip ko, merong Vice President na papasok na wala siyang project. Wala siyang gustong gawin, kundi maging constitutional successor lang. So, ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung presidente. Pero, so far, wala pa naman tayong nakita by history, wala tayong nakita na Vice President na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanila projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define kung ano yung project. Kasi magdedepende yon sa panahon kung kailan siya naging Vice President, sa panahon kung kailan anong relevant na project. So ang ginawa lang namin ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement noong organization. Just one last po. Yes, I don't know if you already asked for your reaction to the viral video of PGMA. The last time that she shook hands with you, and nung pagtalikod niya is parang sumimamot siya. What's the relationship between you two right now? Yung status? Si ma'am? Wala, ganun naman kasi talaga si ma'am eh. Hindi lang sa akin. Nakita ko na rin siya, ganyan siya sa ibang tao. It's nothing personal. I don't think it's, she's doing it on purpose and she's doing it to express disgust or to express disapproval sa isang tao. It's not the first time she's done that. Yep, Ms. Camille Zamonte again. The last two questions. Ma'am, just want to get your reaction kasi po dun sa House, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang kongresista rin po na nanghayag po na dapat daw pong bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses na raw po na i-snub yung kanilang pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. Sa plenary, 2 beses.
Sa plenary, 2 beses ako. Hindi pumunta sa kanila. But beyond that, as early as August, I think August 15, nung tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the office of the Vice President. Dahil sinabi ko at the time, it's the same administration, it's the same speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga po sa sinabi ko noong August. Hindi mo siya sa nakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Last 2 questions. So, baka pwede pong sabutin yung sinasabi ng iba, especially ang Congressman Melima saying that you're a brat. You might like to address that comment of her po? Oo. Ay, kasi diya sa nga daw po sumipot sa bako. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung 6th category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. Number 4, makalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte.
anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, Loka-Loka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, mga. Ayoko pag sinabi ko, matuto sila, makaisip sila ng bago. Wag na. Last question. Masasality by anti-Sara Duterte groups. Si Speaker Romuald, former Speaker Romuald, has appeared before the ICI today at sabi ko niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siyang mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information content socials. Your thoughts on this? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend sa ICI. Or you didn't take it? Sinabi ko niyan, diba, na ang ginawa lang kasi ang Pangulo noong tinamaan siya ng sarili niya speech na mahiya laman kayo at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nalalagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So, on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. And again, going back to Mr. Billionario, bakit Billionario yung pangalan ng Anelio? Meron na kayong mga billion dyan sa kumpanya ninyo. Yeah. Sabi Mr. Billionario, ano yung sabi mo, sir? Controlling the narrative. Yes, controlling the narrative. That wrap up our prepared. Pinagbiyahin ko ako ng ganito kalayo. Mr. Kaininan, tapos i-wrap up mo lang ako lang. Diba? Next question. Kasi Mr. Kaininan Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaaring nakaka-apekto raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi niyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o po ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi.
Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, 'di ba? Nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaints ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin na Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist na Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not take about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complete na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, diba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City ng Davao City Investments and Promotion Center, DCIPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, kumitingin, kasi hindi na bumabalik, or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin, yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment. Tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na dati pa yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon kinoconsider tayo, ngayon hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Soda? And it's the situation that we have now, like, Asian corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng care ng given assessor, disappointed yung mga Filipino. As Vice President, Ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, and ang dami na nagrarally. Ano po? Ano po pwede kang doon? Alam mo, Ma'am, as Vice President, akala ko Vice President. As Vice President, sa amin, Ma'am, we talk about it, Ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number 1, correct mo yung sarili mo. Number 2, responsive yung ginagawa mo. Number 3, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Billionario, sino may-ari ng Billionario?
Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names. No? Business is the Bilyonaryo. business. Ano yung pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan. Ano? Filungso yung pangalan niya. And look up this. Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin ma'am. Ang layo ng biyahe namin, lahat niyan nilaba, tapos wala kang tanong sa amin. Magtanong ka ma'am. Excuse me, music. Yan lang, gumising pa yan siya ng maaga ma'am para tumayo dyan sa tabi. Magtrabahoin mo yan siya ma'am. Yes, ma'am. You mentioned earlier na narrative po ng mga anti-Sara Duterte, yung that you are pro-China. But what exactly, ma'am, is your stand on this continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory? Yes ma'am. My stand is, meron tayong arbitral award. Meron, nanalo na tayo doon. That is clear. Nakita yata buong mundo. And we need to assert that through diplomatic channels. Uupo. Because the harassment in the West Philippine Sea, it does not comprise the entire relationship natin sa China. Meron naman tayo problema sa iba't ibang bansa, hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay dinandaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yan sila doon, pinag-uusapan nila yan doon. So, yan yung karapat-dapat na gawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa. Hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Do you think, ma'am, your father during his term as president was able to do this, talagang panintigan ni arbitral ruling na meron ng Pilipinas against China? Hindi ko alam ma'am kung ano ang records ng part of the Foreign Affairs at the time of the term of President Rodrigo Duterte from 2016 to 2020. There should be some sort of records there kung ano na ang nagawa ng DFA para umupo with the People's Republic of China with regard to this arbitral award. But more than asking about kung ano nang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is asking kung ano ang ginawa na present administration about that arbitral award. And pushing for that decision. Ma'am, there's a phone question here from one of the members of the OGP Egypt. Kayo at Neto Salang Times. On your comment daw po sa ba't pagbansag ang pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially her with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022. Dahil unity siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the unity. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara Ungli. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the unity. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nakita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng unity sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga.
Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahandle na kahit sino pa? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun na, si Kiko Barsaga unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So, bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So, no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number 1, hindi natatakot, at number 2, hindi nabibili na pera. Ewa. Sir? Role pa rin niyo po, VP Star, ma'am. Mayang hapon. Mayang hapon, sir. May ikakalakas pa din po ba yung lindol sa Pilipinas kesa doon sa lindol sa nangyaring skandalo ng corruption, ma'am? Huwag naman sana, sir. Pinagdadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na malalakas na lindol sa Pilipinas. And syempre, pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na gawan nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. Arso. Let's give chance to others. Yes. Yes, magandang hapon. Finally. Vice President. Ma'am, I would just want to ask with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga lumabas, ma'am, mga young ones, makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling yan naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko, yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos pag natuto sila sa akin, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na, Makabayan, yes. Number 1. Yan talaga ang vision ng Makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nila mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yun. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Nagpapahayag yan sila ng nararamdaman nila na galit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba na oust or ano bang tawag dyan? Paggawa ng masama
sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan lahat ng mga tao ng kanilang, nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala. Sama na ako dun, ma. Nagsasabi lang nga kami. Tayo, sa galit natin. Member, last question. Okay, final on my end. Vice President, ang init ngayon ng flood control team. Halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin niyo, aside from the flood control, ano pa mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa school building program fund. Pangalawa, flood control, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, dahil sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayusin, sirain. Yan. Last question. Marcel. Kasama sa kung papahiring kanilang galit na ilang grupo ng panawagan ay purpose suicide. Do you share this same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos Rizal. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayat. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. So, hindi rin supportado mga panawagan naging ang grupo na Marcos? Never ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 28 years. Ilang years yung senior? 20 years? Oh. That is a pointless call, Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Last. Wala na kasi tayong gagawin pagkatapos nito. Ano mo kang gawin natin pagkatapos nito? Wala na, di ba? Ay, meron pa pala. Ano oras natin? Akala ko mag-misa na after. Di ba 5:30 yung misa? Okay. Sige, ma'am. Regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OBP, with the project or program
will the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po, be affected if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026? Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Sasagot ako, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget ng Office of the Vice President sa GAA, doon sa batas na. Kasi, ngayon maghihiring pa ang Senate sa GAB, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbabay-cam pa yan, tapos pipirmahan pa yan. No? So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Since expected po, parang na-expect nyo na talagang babawasan nila yung budget for OVP po, ano yung nakikita yung possibility si PMR po? Merong posibilidad na wala talagang project at merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries from 2024. Luwiit na yung beneficiaries for 2025, pero the same pa rin yung projects. OVP Satellite Offices, Disaster Operations Center, libreng sakay, pagbabago, 1 Million Learners and Trees Campaign, magnegosyo taday, ito yung mga taga-OVP, mga nalilimutan namin po ano yung mga rice. Yes. Anong makontribute mo sa project natin? Sa listahan ng project, JC? Yan, ma'am. Yan pa rin yan, ma'am. Ang ginagawa lang namin, ma'am, ay kasi lumiliit yung budget, lumiliit din yung beneficiaries, pero hindi nawawala yung budget. Thank you po. Hey. Thank you. Thank you, ma. Maraming salamat. Let's have a picture with that. Sure. With the Zamboanga meeting. Dito na lang ako. Up.